Ito yung mga laman naman. Kung gusto ng customer na laman. Ayun. Pwede yung naman yun sa gilid. Sa tuhod siya, sa tuhod. Look at that. Pakita mo kay Romina. Dude, this is insane, pare. Good day mga paps, ngayong araw nandito tayo sa Hain Nueva Ecija. Kakain tayo ng napakasikat na kalabaw na bulalo ng Edmonds. At marami pang iba't ibang kalabaw dishes. Kaya bintay natin. Tara! Boss Ira. Hello po, kamusta? Thank you, sir. Thank you. Welcome na dito sa Hain. Unang stop dito sa Nueva Ecija, pare. Oh, favorite vlogger ko ito. Lagi ko pinapanood dito. Ay, alis na ako, ma'am. Thank you. Ay, sorry. Kasama na si Kuya Edmond, ang mismong owner nitong Edmond's Bulalo. Sir, ano pagkakaiba ng bulalo yung sa ibang bulalo na sa ibang lugar ng Pinas? Yung kasi sa akin, asim yung bulalo ko. Hindi siya nilaga. So may kaasiban siya? Tapos balita ko, buong kalabaw gamit niya dito, tama ba? Ilang years na to, Sir Bale? Ha? Ilang years na tong? Buhat nung itayo ito sa magulang ko, nasa 25 years na. Ang tanong ko dyan, sir, ano yung nagpapaasim ng bulalo Mangga. nila? Mangga? Oo. Anong manggang hilaw? Manggang hilaw. Oo, manggang hilaw. Okay, kakaiba siguro. Yung kasing mangga sa asim, hindi siya kabud na papanis. Ganun. Kahit maghapon yung sabaw niya, hindi siya pumupula. Okay, Sir Edmond, maraming salamat ha. At medyo wala pa akong kinakain ngayong araw and ready na ako kumain ngayon dito sa Edmonds Bulalohan sa Hain Nueva Ecija. Oh, bulalo, malalaki. Handa ka lang, tita. Baka mabandihan ko business. Tapos yung inakamo mo, tita, para makikita. Ibang kulay niya, no? Ano, sir? Ano lang yan? Mangga. Mangga. Opo, gagawin natin juicy. Lalaga, sir. Tapos, ano, para sasalain ngayon siya. Sibuyas lang po, sili. Ito yung mga laman naman. Kung gusto ng customer na laman. May gulay. Di ba karaniwan na bulalo natin gulay? Bisa pag lumamig na sa maghapon, bumubula kasi may gulay. Ito hindi, kahit lumamig siya maghapon, kahit hindi siya nagsisebo. Oo. Isa po, yun yung pagkakaiba ng sabaw ng bulalo, kalabaw, sa bulalo baka. Bakit ano, sir, paano na formulate ng mangga yung ginagamit? Wala lang tinahin lang. Hindi. Dito kasi sa amin sa probinsya, talagang mangga pinanunukan namin kasi yung sabaw ng bulalo, lumalapot. Pag kasi artificial lang na ano, yung gulay, hindi naman niya mapapalapot eh. Ano? Puro mangga yan. Puro mangga. Malambot kasi. Ayun. Sarap niya. Dito siya kukuha ng sabaw. Pwede yung naman yun sa gilid. Pops, the time has come. Nandito na ating iba't ibang kalabaw dishes dito sa Hain Nueva Ecija, dito sa Edmonds Bulalohan. This is amazing, pare. Look at this fish. So meron tayo ditong kalderetang kalabaw. Look at that. Manamis-namis siya. Pero ang sarap ng kalabaw. I mean, it's not the most tender meat that you can eat, but sobrang flavorful. Meron tayo ditong kare-kare na kalabaw. So, uy, teka lang. Ha, balat ata ito ng kalabaw, luwadat. Bagoong. Ang sarap ng kare-kare. Ito, first time kong titikman, kilawin na balat ng kalabaw. Ang sticky ng sauce niya. Parang kumakain ng goto o lugaw. Yung the citrus flavor ng suka, ng kalamansi, peppery din siya. Sa same time, ang lakas ng flavor ng sibuyas. Next natin, medyo putok-batok to. Meron tayo ditong spicy balut. So may sweet and spicy sauce siya. So may sisiw, tsaka mismong itlog. Parang naprito na yung balut natin, ang sarap. And then yung sauce, yun yung lang yung ibabaw. Yeah, spicy, sweet, sticky.
Next natin, ito yung binayabasang kalabaw. So, kuha ko ng konting sabaw dito. Ang bango ng lasa. Ang bango. I mean, sobrang bayabas in purest form. Lasang-lasa mo yung bayabas. Wala siya ganong asim, no, in fairness. So, kumukuha ako ngayon ng kalabaw. Cheers! Ang lambot. So, ito na yung, ano ma'am, no, yung kalabaw. Ayan ba? So, parang rene-rehydrate nyo para laging mainit. Sir, ayan na. Hindi namin tinatagal to sa kalan. Wow! Po ba ang laki niya? Grabe, parang nagbubuot ang barbell. Oh, that. Sa tuhod siya. Sa tuhod. Look at that. Pakita mo kayo nila. Oh, this is insane, pare. Ayun, Pap, so, dinaidas. Lambot. Ang lambot, dinadisekso ko na ngayon. Look at that. Oh, yeah. Oh! Kakaibang atake. Parang hindi ko para siyang gitna ng sinigang tsaka bulalo. Oh, pero ang suwabe nun, ang sarap. First time yung pampaasim niya mangga. I mean, hindi ko sobrang nalalasahan yung mangga. Pero wala akong pake, kasi ang sarap ng pagkaasim niya. Yung karning malambot, kaya makikita nyo, kalabaw na bulalo, dito sa Nueva Ecija. Cheers! Kahit sanggol, pwedeng ngumuyan ito kahit walang ngipin. Ang taba, ang lambot. Kahit ang ilang oras pinakuluan. Wow, ang sarap nun. Natisig ko pa. Halos isang buong tuhod to ng machong kalabaw. Grabe, Paps. Makita nyo na ngayon. Anyways, huling kagat tayo. Grabe sa lambot. Kakaiba yung lambot, pare. As in, sobrang lambot. Tapos, konting patis tayo. Gagawin ko, lalagay ko yung baka natin. Tapos, konting sabaw. Sorry, kailangan ko ng isa pa. Yung flavors, mas nag-level up. Yung alat ng patis, asim ng kalamansi, anghang ng sili. Pero overall, yung buong bulalong kalabaw natin, it's really flavorful, malinamnam. Ewan ko lang, Paps, di ko alam kung mas malasa nga ba talaga yung karne ng kalabaw sa normal na baka. Pero, I must say, it's beefier, much tender. Pero overall, lahat ng putahe na kinain ko ngayon, para ako nagbe-birthday ngayon, kulang na yung mga kamag-anak ko. Pampatapos ng meal, higupin natin yung sabaw ng bulalo na gawa sa mangga. Sabi, parang buong pamilya niyo po yun. Bakit bigla kayo nagsipag-BS? Parang dumating lang yung pinsan niyo. Thank you, sir. Hello, picture mo kami. Thank you, sir. Sir, gusto mo Parawan na rin. Bota niyo po sa election. Pops! Ibang klase yun. Nabusog ako doon. At para akong, alam mo yung para akong balikbayan galing sa abroad o FW. Tapos pumunta ako din, sinalubong ko ng buong pamilya ni Sir Edmond. At ang salamat. Ira, maraming salamat, ma'am. Maraming salamat. At siyempre, Sir Edmond, the legendary Sir Edmond. Sir, bago siya imbitahan. Pag magawi kayo rito sa Hayan, Nueva Ecija, makikita nyo rito yung Edmond Bulalo sa Sapang. Nag-iisang bulaluhan sa Sapang, na kalabaw. Unang pagkain natin dito, pare, merong array of different fried goodness or fried street food. So, nakikita ko may kwek-kwek, may one-day-old chick, may fried atay, hello, may proven, at marami pang iba. At kung gagastusin natin yung 1,000 pesos natin, magandang tong panimula. Isang fried, dugo. Fried dugo, tapos ang fried isaw, isang calamares, tapos isaw. Tsaka ano ba yung medyo kakaiba? Ano Proven. to? Sige, Atay. proven, no? Proven. Pampanga.
Ha? Lahat pre. Ano bunso? Kanya. Buyas. Ibukod mo kaya. Sibuyas. Hindi. Kakainin din eh, di ba? Oo. Kahit mahal sibuyas, marami kayong sibuyas ha. Mayaman kami sa sibuyas. Sili. Ano? Sili. Sa mga... Oo, sige po. Yun ay atin. Okay, tapos suka. Suka. Yan. Yan ang masarap na suka. Sariling timplada yan. Ayun. Thank you kuya. Pangalan mo kuya? Ha? Pangalan niya? Jay. Kuya Jay, thank you. So ito 85 pesos. Oo. Paps, ito na yung ating iba't ibang fried food. Actually Paps, yung mga fried food nila, makikita mo rin sa Manila, yung mga calamares, mga isaw. Ang pagkakaiba lang nito, para naka-steroids, malalaki yung partihan niya. Tapos, dito sa Nueva Ecija, sagana pa rin ang sibuyas. Marami sibuyas. Ayan, ito, fried Betamax. Sarap. Ang sarap ng sibuyas, yung parang may suka din na manghang na sili. Kasi yung Betamax natin, ganun pa rin. Parang katay yung texture niya, malambot. And you have the very crispy butter sa labas. Ito naman yung isaw, nadurog na. Mainit, malutong, ang laki. Pero ang pinaka nagpapalasa talaga, yung suka nila. Next natin yung calamares. Look at that. That's chewy, crispy, piping hot. Pero magkano isa niyan? 60 sir. Sige, order mo isa. Next natin, meron tayo street style shawarma. So sige, it's been a long time din naman, so tikman na rin natin. Sweet style, Pinoy style, very beefy, fatty, meaty, cheese, tomato, and then you have the very hot and medyo flaky na pita. Meron tayo ditong 20 pesos na buko juice. Refreshing. Gumada na electrolyte sa buong katawan ko. Hanap pa tayo next food pare. Pops, meron tayo ditong takoyaki. 10 pesos per piece, pero pag 100 binili mo, may free to, so 12 pieces na siya. Okay, this looks nice. May nakita ako ng parang floss. Fish floss ba yan? And then you have the spicy sauce and the white sauce. Tikman natin isa. Woo! Kapasok ko dun. Sarap ba? Hindi ito yung pinaka-authentic na takoyaki makakain mo, though sa price niya syempre. Pero ay masarap. Yung sweet spicy sauce, yung mayonnaise doon, medyo chewy and mushy yung pinaka-dough ng takoyaki. And then meron talagang bits ng octopus or squid. Na masasabi ko it's a decent takoyaki dito sa Freedom Park. Kumukulo. Yan, kumukulo. Close up mo lang. Saan? Last stop natin pare, meron tayo ditong goto or lugaw na guya. May iba't ibang laman loob. Pero itong guya, may hard-boiled egg, balon-balunan, atay. Sige, simulan natin. So, gusto ko sa unang kagat, may guya, tsaka isaw ata to. Iba talaga yung texture ng guya. Parang siyang pinatigas na egg yolk. Yung lugaw natin, typical na lugaw naman, alam mo yung sakto lang din. Try natin haluan ng chili. Cheers! Woo! I mean, it's not the most special lugaw na matitikman mo, pero kalidad-wise, yeah, okay naman, masarap. Kumbaga classic Filipino lugaw na may
iba't ibang laman loob tsaka guya. Gandang gabi pare, nandito pa rin sa Kabanatuan at magdi-dinner tayo sa isang medyo libliban na secret unlimited pare unlimited kambingan. So, meron silang iba't ibang kambing dishes. May adobo, papaitan, at marami pang iba. Pero bukod sa kambing, meron pa rin daw iba't ibang dishes silang available. So, pare, tingnan natin kung masarap nga ba dito. Sir Bino, kamusta? Ay, tuloy yung kaya Bino Strong Backyard Goat Farm to dahil sa itong place na to ay mga alaga naming kambing, manok. Dito talaga? Yes, oo. Ngayon, itong concept na to, dinesign namin yung galing sa project na construction na materials. Ginamit namin dito. Bale sir, lahat yun unlimited. Magkano yun? 500. 500 lang? Yes. All in na yun? Yes, all in. Baka mamaya pagkatapos mo kami, magmeme ka na. Sobrang daming kambing. Yes, Sir Bino, maraming salamat. Paps, di ko na alam. Siguro sa sobrang daming kambing na pwede natin makain ngayong araw, maging greatest of all time na ako. Tara! May laman loob ng kambing. Yan. Grabe. Yan. Ngayon na hati-hatiin yan, gugupitin ng maliit para Pops, meron itong backyard cooking. So ito sir, sinampalukang. sinampalok ang ulo, paa ng kambing. Pwede mo makita sir? Yes, ito yung mga paa niya. Yan. Okay. Yan, na-chop-chop na siya. Knuckles, kitang-kita mo. Yung kambing, yan. Actually, ito yung ulo. Sige. Yes. What the, look at that. Isang buong ulo ng kambing. Yan yung pang sampalukan. Yan. Kambing. Kambing. Andi siya. Ay, hindi. Kumulang ba ka? Hindi siya itipikan ko siya. Meron. Simulan ko sa kanilang kalderetang kambing. Malambot-lambot. Cheers. Ang lambot. Ang taba. Ma-oily siya. You have the very flavorful kaldereta sauce. Wow, ang sarap nun. Tapang baboy ramo. Wow. Matigas-tigas siya. Kaysa sa normal na baboy. Pero malasa, no? Stronger flavor siya sa normal na baboy. Next natin kapukan, para siyang kinilaw na balat ng kambing pero inihaw muna to. Aba, may sibuyas Yes. Mura ang sibuyas dito. Mahal. Mahal din. Masarap. Chewy soft. Nandun citrusy flavor galing sa suka. Sibuyas din, nagpapalasa. Sir, itong roast beef unlimited din to. Kasama na rin to. May roast beef din pare. Sige, tikman natin. Parang Pasko. Alam mo yung December 25, niluto yung tita mo. Manamis-namis na. Feel ko may pineapple yun. Kaiba no? I mean, marami ng unlimited something sa buong mundo, buong Pilipinas. Pero, first time ko makita ng unlimited kambing. Sinampalukan naman to. Pare lahat na nakikita natin, unlimited to. So, tong sinampalukang kambing, makita mo itim pa. May itim-itim pa. Cheers. Okay, boy, ano na? Bulalo. Woo! Baka. Ang init. Ang lambot. Alam mo, mahirap palambutin yung kambing. Pero ito pare. Magkaiba yan. Wow, lambot pare, sarap. Paps, yung asim niya suabe. Parang after ito tulog ka na. Ito Paps, sinasama na rin nila sa anli nila. May anli itik din dito. So di ko alam, ang init pa. Look at that. At di ko alam kung saan. Yun, nakakuha ko ng magandang parte. Grabe ang juicy, nakikita nyo lang. Sobrang hydrated niya, look at that. Sobrang moist. Ang juicy nun. Lutong ng balat. Classic na classic, straight to the point yung lasa. Medyo maalat. Molit isang hita. Idip natin sa sauce nila. Kung suka ba to? Suka. Yung look at that. Paps, yan nagtatapos ang ating unlimited kambing food trip dito sa Nueva Ecija. Sir Bino, maraming salamat. The legend himself. Sir, bago gusto imbitahan sila. Iniimbitahan namin kayo dito sa Barangay Purok 4, Cabanatuan City. No, lahat po ng mahanda namin, lahat ng lutuin namin, pwede nyong matikman, only
Pops, gandang umaga dito sa Nueva Ecija. Nandito tayo para mag-breakfast, Pops. Alas 9 na umaga ngayon sa legendary Ponsing Lechon. So makikita mo dito, araw-araw may isang buong lechong baboy na nakabalandra dito. At parang imposibleng di ka bumili kasi tinatakam ka niya araw-araw. Actually, maraming tao pag breakfast din, tas pananghalian. Pero dapat maaga ka dahil mga tanghali pa lang ubos na yung lechon. Tapos medyo matagal na rin sila. Early 2000s ata sila na-establish. Need ako dito. Yan. Yun. Yun. Araw-araw may lechon kayo? Araw-araw po. Nakakailang lechon baboy kayo kada araw? Dalawa. Dalawa. Ubos yun. Hanggang alas 2 lang sir. Pag Sabado Linggo, ganun din. So kahit weekdays meron kayo? Mas malakas ngayon sa Linggo sir. Mas malakas Sabado Linggo. Sir, may mga po. Thank you. Oh, so may iba-ibang ulam din kayo? Opo. Ito na to. Dinakdaan po. Sige, isang dinakdakan ako. Ang kanin po. Isa-isa. Pare, ito na. So, meron tatlong ulam dito. May dinakdakan din, grilled hito, tapos syempre, itong ating glazing lechon baboy. Simulan ko muna sa kanilang hito. So, gawin natin kuha tayo ng masarap na peraso. Tumuno that. Cheers. Ayan, lamig na. Ayan, very meaty, soft and tender. Smoky ng konti. Ayan, tayo malamig na. Ayan, sarap. Actually, naging malutong na rin siya. Next, gusto ko i-try natin itong dinakdakan nila. Ayan. Manghang siya. Pero grabe sa pagka-pepper. Spicy, peppery, smoky. May asim siya dahil sa suka or di ko kung kalamansi. Yung sibuyas din nandun. Perfect din yan kung sabay mo ng kanin. Next natin, itong napakagandang lechon baboy. 1/4 to. So look at that. Ang kapal ng balat, no? Papansin ko kapal ng balat. Yan, medyo oily siya. Tikman natin yung Ponsing lechon baboy. Nueva Ecija. Grabe yung oily, ang taba. In a good way. In a good way. And then it's just so fatty na grabe. Ang taba niya. Tapos ang oily rin. Gawin ko, i-dip ko sa sauce nila, itong sarsa. Na? More on sweet side siya. Di ko lang kung nai-liver yun. Pero sarap. Gusto kong kumuha next ng karne. Look at that. Look how juicy that is. Grabe. Kung nakita nyo, medyo ngumunguya pa ako. It's not the most tender lechon baboy na pwede matikman. But flavor wise, yeah, masarap. Not too salty yung pansin ko. Pero gusto ko lang doon, it's extremely juicy na kada kagat mo may lumalabas na liquid or juices dun sa mismong baboy. Try ko i-dip sa sauce nila. Gawin ko kupaw ng balat. Hulo agad. Yung pirasong to. Nakakakonsensya. Pero kumikinang yung balat niya. Pops, para sa inyo. Thank you. Thank you. Ano yung tawag lang yung sa Ponsing? Matagal na. Baka may 20? Meron ng 20. Pops, dyan nagtatapos ang ating lechon breakfast food trip dito sa Ponsing. Masasabi ko lang, nagigets ko bakit ito yung tipong pangpamilya. Pops, gandang araw dito sa Nueva Ecija, di sa Cabanatuan.
meron tayo dito, wala tayo sa Batangas, pero merong isang pinipilahan at sikat na lumihan dito, pangalan ay Boss Tano. Actually, Paps, pagpasok mo pa lang, malalaman mo nandito ka na kasi ang haba ng pila. Akala mo may pila ng SSS o BIR, pero hindi. Pila lahat ng yon papunta at excited na silang kumain ng lomi. Actually, di ko alam kung may difference yung lomi sa Batangas lomi. I mean, I've tried a lot of lomi sa Batangas, pero tignan natin, medyo kakaiba to. Tsura! Ito, Mickey noodles nyo. Luto nyo, tuloy-tuloy. Opo. Maraming lang tao. Bali na, tingin mo, nakakailang plato kayo kadaro ng lomi? Hindi na po namin Ilang ganito? Hindi nyo na nahubi. Grabe. take out. Pops, nandito tayo sa harapan. Galing tayo sa likod. At ready na umorder ng lomi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pare, it's piping hot. Yung pagkain natin piping hot, pero maging yung lugar medyo may kainitan yung pawis ako, pero kakain pa rin tayo mainit na lomi. So meron tayo ditong, so parang typical na lomi din siya. So sabi nila gawa to sa pork broth, and then may gulay, yung Mickey noodles natin, and then may baboy at fish bulaw nakikita. So ang galing lang nila kasi para silang manual machine. Hindi sila natapos gumalaw kasi kailangan laging puno yung pinaka malaking kawali ng lomi dahil sobrang daming customers. Cheers! Woo! Suabe. Tagal-tagal din ako ng lomi. I mean, you have the very starchy, thick, viscous na pinakasabaw. May alat, I mean, nasa salty side siya ng konti. And then yung atay na kain ko, you have the very soft, chewy noodles. Look at that. Lagyan ko ng kalamansi, konting chili powder. Luin natin. Sarap. Hindi lo makapaniwala na 22 tong buong platong to. Marami serving. Meron tayo ditong tokwa. Ayan. So, malaki-laki. Oh, parang ano kumakain ng tofu sa taho. Okay, ni-expect ko crispy siya, pero I mean, masarap pa rin naman. Isa pa daw na bestseller dito is yung kanilang lumpia. Oh, lutong, look at that. Nice, and then i-dip ko sa kanilang like a sweet chili sauce. Classic Pinoy lumpia. Sauce natin maasim matamis. Yung lumpia natin, lagay ko sa lomi natin. And then maglagay tayo ng tokwa. Ayan, game. Tikman na natin pare. Look at that. Cheers. Una sa lahat, wala sila nung sibuyas toyo na yung perfect combination ng lomi sa Batangas. Nakakabusog siya. Malinam na, masarap. Mura, 22. Then pops on top of that, masarap na fresh buko juice. Yo, thank you pala sa pagpunta ni The Q Show dito sa aming lugar sa Cabanatuan. Papalo na rin po Asyong Food Trip, food vlogger din po. Thank you, Pops. Thank you, Pops. Pops, nabusog ako doon. Medyo, ano ba ginawa natin? Carbo loading ang ginawa natin ngayon dito sa Nueva Ecija. I mean, Pops, no? Alam mo, Pops, sabi nila, legendary na pala talaga to. There's a place I have found in the shade. May Pops, kasama natin si Sir Vince ng Vanji. Sir, paano ba nagsimula itong Vanjis? Bali nag-start tayo sir 2011 dun sa Diversion San Leonardo. Yun po, nag-start tayo ng simple karinderya lang talaga, mga kubo-kubo. Tapos unti-unti tayo nag-upgrade ng ganito sir. Lahat sir, biyahero, mayor, congressman, governor, artista, sa lahat open. This will be an ultimate goat feast. Pwede na ako maging greatest of all time. Tara! Ang kalderetang kambing.
Thank you, sir. Bopis na kambing sir. Bukis yan, kakaiba no. Kapuan sir, bali Balat? yung balat saka yung mga laman loob na iba. Ang kambing. Pops, ito na ating iba't ibang kambing dito sa Vanjis Kambingan. Meron tayong bonus na bulalo pero baka naman to. Ayan, so makikita mo ito yung kambing natin. Kung alam kung knuckles ba to or what. Pero sige, kukuha ako. Lambot ah. Malambot nung adat. Tikman natin. Cheers! Ang sarap ng pagkaasim. Yung sampalok parang fresh na fresh pa. And then yung karne, extremely tender, fatty. Next natin, ito kakaiba no, bopis. Tapos sa creamiest bopis na pwede yung matikman, yeah? Andun yung balat, yung karne, ang lambot. Next natin, papaitan. Look at that. Ang sarap. Papaitan nito, hindi siya sobrang pait. I mean, minsan kasi hindi ko na-enjoy yung papaitan kasi sobrang pait niya. Ito, parang sinigang base na siya. Pero may hint pa rin ng pait. Kampukan. So, uy, may sibuyas. Mahal to. Parang siyang sisig eh, no? O dinakdakan. Parang sisig na yung pagkaluto. May sauce siya na parang medyo sticky. Na manamis-namis ang konti. Tapos nandun yung sibuyas na nagpapalasa din. Kalderetang kambing. Oh, that. Karne nila no? Lambot. Oh. Alam mo talaga, parang may gata rin yung kaldereta nila. Ang sarap. Ano yung tipong mayroon mo mabiyahe ka, tapos pagod ka. Tapos duman ka sa Vanjis. Parang kaya mo mag-drive ng 5 oras dahil na-re-energize ka na. Look at this. Halos nadudurog na siya sa lambot. So tikman yung sabaw. Look at that. Hindi ko alam paano kakainin to. Wow. Ang unhealthy nun. Pero grabe, ang sarap ang taba. Extremely fatty, juicy. Nasukap yun yung sabaw. Ito yung sinampalukan, huling kagat tayo. Vanjis, you're amazing. Pops, dyan nagtatapos ang ating kambing food trip dito sa Vanjis, pare. It's a great experience. Lutong nanay, lutong bahay, Pops. Kung gusto nyo rin matamis after no, masarap mag-dessert, meron silang leche plan dito. At sobrang salamat kay Sir Vin, Sir. Maraming salamat. Sir, saan sila matatagpuan? Saan to? Purok 3, Barangay Sapang, Nueva Ecija. Highway lang, no? Main highway. Pops, touchdown dito sa bayan ng San Jose sa Nueva Ecija. May kalayuan na to sa Kabanatuan. Titikim tayo, marami nagsuggest na yung mga tiga San Jose daw, favorite nila yung bahog o kaya tinatawag na pansit kanin. So basically, ano nga ba yun? I-dissect natin yung anatomy. So meron niyang kanin, may nakapatong na pansit bihon, tapos mamimili ka ng ulam na ipapatong din. So patong-patong siya, tapos balita ko, 40 pesos lang yung isang plato. So usually mga estudyante, mga drivers, o kahit mga lokal, favorite to kasi murang-mura pero mabubusog ka. Di ko alam, natagpuan ko lang to sa isang very local parang maliit na barangay lang, residential area. Isang maliit na karinderya. Dinuguan. Dinumis, no? Dinumis, sa Ilocano. Tapos tokwat baboy, tapos bupis, tapos giniling. Tapos, mayroon din siyang pansit. Pansit, Ganyan. ano yan? Bihon? Pansit, bihon. Ganyan lang yan. Maglagay kami ng 1 cup na kanin, tapos
ganito karami na pansit, 40 nga lang. 40 lang. Ang isang order. 40 pesos lang. Tapos, Kasi yun lang ang budget ng ano. Pinatong na ito. Ganyan. nyo na lang. Marisa, Viloria. Marami, kahit saang ano ka dyan, iikot, marami. Oo. Kasi ito talaga ang ano ng San Jose. Kasi, wala nang... Pops, ito na yung bahog, yung rene-request nyo. At may kalayuan lang to sa Cabanatuan, pero sabihin natin it's a must try, and tignan natin kung worth the biyahe nga ba. Yung bahog pero giniling yung ulam niya, so makikita mo yun yung perfect layer eh. Kanin, pansit bihon, tapos may giniling sa halagang 40 pesos. Okay, sige, gawin ko. Di ko alam kung paano nga ba to, pero siguro gusto kong kumuha ng lahat sa isang spoon. May kanin, may ulam, may pansit. Okay. Carbs on carbs, pare. May dalawang carbs yung kanin, tapos yung pansit bihon. Dong. Sarap ng luto. Classic Pinoy style lutong ulam. Ito yung ating bopis naman. So sige, kuha ko ng pansit, kanin, tapos bopis. Iba't ibang laman loob yung bopis natin. Sarap ba? Patis, kalamansi at sili. Lagyan natin. Ginagawa ba nila to, pero medyo hahaluin ko siya. Ano, may sili pa? Yung sili, nakalimutan. Na-enjoy ko. Grabe ko, estudyante nga ako. Parang makahanap ng 40 pesos na punong-puno ng pagkain. Hello po, siya si Miss Christy. Ma'am, kailan yung sinimulan to? 1990. 1990? Nasa mahigit 20 years na. Ma'am, thank you po. Ready na ako para sa pangalawang pansit kanin natin. Siyempre, nandito na tayo sa pinaka-originator ng pansit kanin, ang Christie's. Isa na tong institusyon dito sa San Jose. Pasok tayo, tignan natin ano yung mga ulam nila. Paps, pangalawang pansit kanin natin dito sa San Jose Nueva Ecija. Ang pinaka-originator, ang Christie's. At meron tayo ditong tinumis na pansit kanin at sisig na bestseller na pansit kanin. So ito yung pansit kanin natin. Pansin mo, mas marami di hamak to kaysa kanina. So ito yung tinumis natin, pansit bihon tas kanin sa ilalim. So ang gagawin ko, para siyang yung ano, yung dinogeti sa Marinduque. So gagawin ko, kuha ko ng isang masarap na kagat, kumpleto, tinumis, pansit tas kanin sa ilalim. Ang sarap. Wow! Ang sarap ng ginagawa nila. Maasim, maalat. Kasi yung iron piece galing dun sa dugo. Ito yung pansit bihon, masarap din. Ang lambot. Ito yung perfect na carbs combo, pansit tsaka kanin. Isa pang bestseller, sisig naman. Ayan, so 26 kilos daw naubos sila kada araw. Ulo ko dad. Ulo ko dad. Smoky na mataba-taba. Atay din meron. Incredible na nakakabusog na pagkain. Tubang crush yung pansit kanin. Nagigets ko na Mateo San Jose kung ba't yung favorite to. Tinumis dito, lalagay ko sa sisig natin. So may sisig tsaka tinumis dito. Kuha tayo masarap na kagat. Pasensya na. Mga tiga Nueva Ecija, mga tiga San Jose na napapanood to kung nasaan man kayo, ikakain ko na lang kayo ng pansit kanin. Bite pare. Busog ko dun. Ang daming pansit tsaka ang daming kanin nun. Pops, ibang klase. Grabe.
Ang daming pancit, tsaka kanin, tsaka ulam nun. Para akong galing sa birthday party ng nanay ko na may buffet. It was a nice experience. I mean, from unang stop natin na parang bahay lang na malapit sa eskwelahan hanggang dito sa institusyon na pancit kanin ng Christie's. Ngayon pare, ngayon nagigets ko na bakit yung mga taga Nueva Ecija, specifically mga taga San Jose, paborito ito. Uno sa lahat, napakamura. 40 pesos lang, meron ka ng pansit, kanin tsaka ulam. Actually, pag nandito ako sa San Jose, kaliwat kanan na may mga nagbebenta ng iba't ibang pansit kanin. Isa na masasabi ko, busog na busog ko ngayon. Paps, gandang gabi. Nandito pa rin tayo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nandito sa Crab and Bites. Basically, binag-refer lang sa akin nito. Nag-specialize sila sa Cajun seafood. Pero Paps ang pagkakaiba nito, merong shovel na pinapala yung buong seafood sa lamesa mo. Medyo nagugutom na ako, di pa ako nagdi-dinner. Paps, pasok na tayo. Tara! Paps, tapos na lutuin yung ating Cajun seafood. Ibang klase yung aroma, yung amoy, ang bango. Nagugutom na ako. Hintayin na natin yung pala-pala ng seafood natin dito sa Crab and Bites. Meron silang good for 3 na 1,099, pero yung pipiliin ko is yung 1,899 na merong lobster tabang o ulang. May 3 kilos of seafood, tapos baked tahong pare. Can't wait to dig in. Ito 3.5 kilos. Yes, sir. Wow. Ano-ano to? Sir, Crabs. crabs, tahong, clams po, squid, tsaka po lobster. Pops, the time has come. Ito na yung ating 3.5 kg Cajun seafood dito sa Cabanatuan. So nakikita ko ngayon, meron tayo ditong tahong. May clams. Hindi, squid at clams. Tapos may corn, hipon, and then meron tayo dito. Ito yung ulang. Ang laki luwad na. Ang laki. Parang hipon on steroids eh, oh. Ito. Ganito. Papatakan muna ng lemon. Nitikman natin tong clams. Wow! Ang sarap ng sauce. Wow! That's a game changer. Cajun sauce. Garlicky, little bit spicy, salty, seafood flavor. So next ko tayo ng tahong. Itong gawin. Maganda dito, yung sauce natin, yung extra sauce, nakapalibot o nakadikit na sa lamesa na may plastic. Pwede mong gawin, kumuha ng kanin dito kasi dikit mo sa sauce nila na masarap. Ayan. Look at that, Pops! Ididip ko pa siya sa pinaka-sauce. Grabe ba't ang taba? Grabe sa taba. Next, hinihintay ko, look at this ulang. Para siyang maliit na lobster at malaking hipon. Kainin ko yung sauce sa gilid. Kulatin natin. Para siyang may butter sa loob. Alam mo, uy, na. Hindi lang kita sa camera yun, pero grabe yung taba. Parang butter na. Ito na yung karne ng ulang natin. Parang siyang lobster texture niya, no? So, ang gawin ko, ididip ko ng extra sauce. Dito, marami dito. Parang
Mark Wins ka na lang na mapapagilid yung ulo mo eh. Kapit na kapit ang lasa ng sauce mismong karne, yung seafood natin. Lagyan natin ng suka. Hindi ko alam kung tama ginagawa ko. Next natin, Paps, may mga paluto rin sila dito. Look at this crab. Hindi na to kasama dun sa ano natin, hiwalay na to. Parang nanganguusap siya. Wow. Grabe. Look at that. Ayun, Pops, nasira ko na. Actually, nasira ko yung buong crab. Pero, pwede pa yan. Kunin natin yung laman. Ayan. Nakuha ko na yung gusto kong parte. Lagyan ng extra sauce yung ating that Pops. Tapusin na natin to. Cheers! Pops, dyan nagtatapos ang ating ultimate seafood food trip dito sa Cabanatuan. It's one of a kind experience. I mean, ang dami sa Metro Manilang seafood restaurant, pero ibang klase ito. Yung pinaka-highlight talaga is yung sauce. One of the best Cajun sauce na tikman ko. Kung seafood lover ka at mahilig kang kumain ng kanin, perfect sa barkada, pamilya, kayo na bahala. Puntahan nyo ng Crab and Bites dito sa Cabanatuan. Sa video na to, ito yung dagang bukid, no? Tama? Kakain tayo ng dagang bukid sa probinsya ng Nueva Ecija. Maghahunt tayo ng daga sa palayan ng gabi. Paano malaman kung may lasa na wala? Lulutuin ito ng adobo. At syempre, titikman ito. Sir, cheers! Daga, cheers! Daga, cheers! Let's go! Samahan niyong tuklasin ang pamumuhay na ito sa Nueva Ecija. Ready ka na ba? Tsura! Currently, nandito ako sa Cabanatuan and we will take a 1-hour drive papunta ng Likab, Nueva Ecija. Doon tayo maghahanap ng dagang bukid. Actually, Paps, daga ang isa sa pinaka, paano ba, natatakot? Hindi natatakot eh, more nandidiri akong hayop. Mas okay pang paliguan ako ng maraming ipis kaysa daga. Pero yeah, I mean, this is part of the food culture dito sa Nueva Ecija. Excited na ako kumain ng daga. Tsura! Sir, gandang araw. Sir Kenneth? Opo. Hello, gandang araw. Ay, gandang gabi na pala. Alas 8 na nga pala. Pops, alas 8 ng gabi dito sa Nueva Ecija. At di ko alam ang ginagawa ko dito, pero mandadaga kami. So, maraming salamat kay Daphne sa paghawak ng ilaw. At kasama ko yung mga macho guapito na dito. Si Mar. Peter. Jedrick. Pinakamatanda si? Jedrick. Tsaka si Sir Kenneth. Bakit tuwing gabi lagi nandadaga? Noon na siya lalabas kasi. Pagka sa araw, asa butas lang siya. So paggabi doon sila nalabas. Mas mainam daw na gabi maghunt ang daga dahil bihira daw sila lumabas ng liwanag dahil ayaw nila sa mga tao. Posible rin naman manghuli sa araw gamit ang pagbuhos ng tubig. Pero, paano nga ba nakakahuli ng daga? Mabilisan lang na kailangan pag nakita mo siya, kailangan matuling ka na yung mabot. Papaluin lang. Kumbaga may stick. Tapos pag pinalo mo, ano siya, mamamatay gano'n, hindi pa? Opo, patay. Patay na yung pag pinalo mo? Patay na siya. Hindi, malinis naman siya. Kinakain na talaga na... Kasi dagang bukid, ang mga kinakain niya puro fresh na... Isa pang dahilan kaya legal ang pagkain ng dagang bukid ay bukod sa malinis ito. Ito ay isang peste na naninira ng mga ani ng mga magsasaka. Kaya naman double purpose. Wala ng peste at may ulam ka pa. So sir, ready na kayo? Ready na kayo? Game na. Dapat pala ko yung tanungin eh, no? Ready na ba ako mandaga? Anyways pare, let's go. Tsura! Nandito tayo guys, papunta tayo ng pandadagaan. Paano mag-hunting ng daga. Kailangan kasi medyo gabi na para hintayin natin yung timing ng labas ng daga. Ngunit pagdating namin ay may hindi inasang mangyari. Dahil sa sobrang liit ng daanan dito sa palayan, ay muntikan na mahulog ang aking sasakyan. Pero okay na, back to our mission. Muntik na malaglag. Pag ganyan, anong unang step yung ginagawa? Pag sir sa mga ganyan, madalang sa may mga pilapil marami. Ano yung pilapil? Ayun po yung mga hangganan ng mga ang nginain pong ganyan, no? Yung mga ganyan pong mga magilas ka tumakbo. Habulin mo talaga? Oo.
Kailangan pala hindi ka hingalin dito, no? Opo. Yan yung pamalo nyo. Opo. Ay, yan na yun yung papatay sa daga. Pigil siya kung saan siya pwedeng mahuli, kahit saan siya tamaan. Ah, okay. Ano yung nasa likod mo, sir? Ito yung baterya na para dito. para dito sa inyo. Nagsimula na aksyon at naghiwa-hiwalay ng mga mandadaga. Kanya-kanyang tiyaga at paghahanap ng uulamin namin ngayong gabi. Dapat ay alisong yung paningin at mabibilis ang kamay mo. Puro putik at pato ang tatapakan nila. At wala pang isang minuto, nagulat na lang ako kung gaano na sila kalayo. At tanging ang mga ilaw na lang nila sa ulo ang nakikita ko. Tapos sa gitna kami ng palayan at yung 4 na magigiting na mandaraga. Kung merong Kapis Mandaraga at meron ditong Nueva Ecija Mandaraga. Ano ba sa Nueva Ecija, ang unang tanong, bakit nga ba kinakain yung daga? Pulutan madalas talaga yung daga din. Pulutan talaga. Pulutan. So parang may iba pa rin bang nandidiri pa rin ba? Meron ba? Sa Di na Nueva talaga. Ecija, baka wala na. So pag daga Nueva Ecija ka, dapat kumakain ka talaga. Kumakain ka ng daga, Mas masarap siya sa manok eh. Totoo? Mas masarap. Makikita nyo lang ngayon, sobrang dami ring lamok, pinapapak na kami. Pagkatapos ng halos 2 oras ay nakahuli na sila at dinala ng mga dagang bukid na wala ng hininga. Ngunit nagulat ako sa revelasyon ni paring Kenneth. Mag-iingat din po sa paghuhuli kasi po may yung iba nagpapain. Pain, no? Nilalasong po yung daga. So baka malasa. Opo. Paano malaman kung may lasa? No? Pag po yung daga ay nanghihina na, huwag nyo na pong hulihin. Ano ba kilo niyan? Kung po, minsan pa 180, 200, ganun. Minsan pa malalaki, 8, 9. Mas marami po sa baha. Baha? Opo, pag po bumaha, bulto-bulto. Okay lang po. Pagod? O sanay na? Sakto lang naman. Bali in totality sir, mga ilan na huli natin? Mga 13. Asa ano na yun? Nasa 1 kilo mahigit. 1 kilo mahigit. Basically sir, kainan na. Kainan na. Para mawala yung lasa niya. Okay, salamat sir ha. Ibang klase rin yung tiyaga. Maraming salamat. Pagkatapos manghuli, ay lumakbay na kami papuntang tahanan nila kung saan naghihintay ang kanilang ibang kamag-anak. Kasi ito yung dagang bukid, no? Tama? So ang gagawin na dito, babalatan, papakuluan, tapos i-aadobo. Okay, cheers pare. Bawal pa kainin to? Pwede sir. Joke lang. And let the cooking begins. Chinap, binalatan, at inalasan ng laman loob ang mga daga. At saka hinugasan ng mga karne nito. Nagpabaga ng apoy at pinakulong mga daga sa tubig na may madre cacao para daw malis ang lansa nito. Kumulo ay hahango ng karne. Pwede natin simulan ang pagluto ng adobo. Sinimula sa paggisa ng bawang at sibuyas. Saka inilagay ang karne ng mga daga. Naglagay ng toyo, asin, paminta at suka. Then, hintay nitong maluto at boom! Meron na tayong adobong daga. And it's time na tikman ito. Sir Mar, Sir Ken, ito na yung ating adobong daga. Napaka-probinsya style lang ginagawa natin ngayon. So, meron tayo daan ng saging dito. Ay, hindi, kanin pala. Kanin. Tapos meron tayo adobong daga. Fresh na fresh, galing sa bukid kanina. Sige sir, pwede niyo ba turuan paano ba tirahin to? Mas healthy to na hindi nakakataas ng blood pressure? Hindi siya nakaka-high blood kasi wala siyang masyadong mamantika. Tsaka cholesterol, mababa. Yan lang. May konti kasi siya, may buto. Okay. Ito. Hindi ko alam anong parte to. Basically, Pops, sumahawak ako ng daga. Sir, Ken, kuha ka rin. Akatawan. Fried chicken, no? So, pansin ko, Pops, no? Texture niya, alam mo kanina nung niluluto, sir, akala ko parang tinulang manok lang hinigisa kanina, tsaka hinangalaga. Mukha lang siya manok. Sinakot siya para mawala yung lansa niya. Yeah. So, at the same time, visually mukha siyang adobong manok visually. Anyways, it's my first time kumain ng daga dito sa Nueva Ecija at sa buong buhay ko first time. Sir, cheers! Daga, cheers! Daga, cheers! Let's go! Let's do it! Wow! Yummy! Hindi malinamnam nga. Masarap nga yan kaysa sa manok. Parang sa gitna ng mga karne, may konting mga maninipis sa buto. Pero basically, chicken na chicken. Mas malinamnam. It's not too fatty. Nasa lean meat siya. Very tender. And then, syempre, classic Pinoy luto, adobo style, toyo, suka, malat-alat, matamis-tamis. So, ang gawin ko ngayon, kuha ko ng karne, kuha ko ng kanin dito. At ibang klase yung tiyaga, ibang klase yung pagsisikap ng pagkuha ng daga. At ang pinaka-reward dito is yung maluto na at kumain ng sama-sama. Anyway, sir, maraming salamat sa experience na yun. It's a wild, one of the most
extreme experience ko in terms of food hunting. Cheers! Maraming salamat. Yummy. Yummy. Isang kakaibang karanasan ngayong araw. Una sa lahat, ay nalagpasan ko ang takot ko sa daga. Pangalawa, ay natuto na naman ako ng isang kultura ng isang probinsya. Itong video na to hindi pang hihingkayat na kumain kayo ng daga. Bagkus, ito yung pagpapakita ng isang pamumuhay ng isang masaya at mabuting pamilya sa maliit na bayan ng Nueva Ecija. Paps, dyan nagtatapos ang ating daga food trip dito sa Nueva Ecija. At itong huling episode natin sa Nueva Ecija food series natin. Gusto magpasalamat sa pamilya de Rosario para sa pagpapatuloy sa akin at pagtulong kumain ng daga. Sir, maraming salamat. Dito na may isa-isa. Maraming salamat. At kay Daphne na tumulong sa akin ng biglaan. Shoutout sa'yo. Maraming salamat. Pare, kaya kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutan lang subscribe sa YouTube channel ng The Chewy Show. Pops Chewy, nagsasabing stay safe dito sa Nueva Ecija. It's a good night and good. Alas 12 na, matulog na tayo. Goodbye.